tinupad ni Jesus ang mga batas at ang mga propeta. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay naglalaman ng kung paanong si Jesus ay tinupad ang batas at ang mga propeta. Huwag din niyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ang lumang batas na nagbuklod sa mga Israelita ay hindi pinawawalang bisa ni Jesus. Bagkus sa ipinakita niya ang isang makabagong pag-unawa sa mga ito at ang imbitasyon na ang pagsunod sa mga ito ay hindi lamang sa literal na paraan, kundi nangangailangan ng pagsunod na nagmumula sa puso. Bago mang maituturing ang turo ni Jesus, ngunit ito ay nagsisilbing pagtupad lamang sa mga pangakong nakapaloob sa lumang batas at sa mga ipinaliliwanag ng mga propeta noon pa man. Ang pagpapatuloy at katuparan na ito ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang Diyos ay laging nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Si Jesus ay ginagalang ang luma, ngunit nag-aalok ng isang bagong bagay, bagong pag-unawa, bagong paraan ng pagsasabuhay ng mga kautusan. Inilalayo ni Jesus ang ating atensyon mula sa mga panlabas na pagkilos tungo sa panloob na pagganyak sa likod ng mga batas, tungo sa pinakapuso o diwa ng kautusan. Kaya nga patuloy na itinuturo ng ating inang simbahan sa kanyang katesismo na ang lahat ng batas ay nagtataglay ng kauna-unahan at kahuli-hulihang katotohanan mula sa batas ng Diyos. Ang batas ay kinikilala at itinakda ng katuwiran bilang pakikibahagi sa pamamahala ng Diyos na buhay, may likha at pananakop ng lahat. Sinasabi rin sa katesismo ng Iglesia Katolika, ang tao ay binabahaginan ng karunungan at kabutihan ng may likha na nagkakaloob sa kanya ng pamumuno, sa kanyang kilos at kakayahang pamahalaan ang sarili tungo sa katotohanan at kabutihan. Ipinakikilala ng batas natural ang kahulugang moral at orihinal na nagdudulot sa tao na suriin sa tulong ng pag-iisip kung anong mabuti at masama, kung ano ang katotohanan at kabulaanan. Ibig sabihin, sa puso ng bawat tao ay nakaukit ang batas na ibinigay ng Diyos na nagpapakilala sa tao ng daan na dapat ahakin upang gumawa ng mabuti at tamuhin ang kanyang layunin o kaganapan bilang tao. Ang bagong batas o batas ebanghelyo na dala ni Jesus ay ang ganap na kabanalan sa ilalim ng batas ng Diyos. Ang bagong batas ay ang grasya ng Espiritu Santo na bigay sa mga binyagan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang batas ebanghelyo ay nagdudulot ng kaganapan, naglilinis, humihigit at nagdadala sa wastong katuparan ng lumang batas. Paano ba natin dapat maunawaan ang itinuturo ni Jesus na makabagong batas? Una, ang batas ng pag-ibig. Pinapakilos tayo ng dahil sa pag-ibig na ibinubuhos sa atin ng Espiritu Santo at hindi dahil sa takot. Inilalayo tayo sa literal na pagsunod sa mga batas, bagkus ay inilalapit tayo sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Ikalawa, batas ng grasya. Ito ang grasya ng Espiritu Santo
na bigay sa mga binyagan sa paraan ng pananampalataya at sa mga sakramento. Hinihikayat tayo na gumawa sa pamamagitan ng pag-ibig at ipinapaunawa sa atin ang ating kakayanan na suriin at timbangin ang mga bagay at sitwasyong ating kinakaharap. At ikatlo, batas ng kalayaan. Sapagkat inililigtas tayo sa mga tuntuning ritual at huridiko ng lumang batas. Hinihikayat tayong gumawa ng kusa sa ilalim ng ganyak ng pag-ibig at inihahatid tayo mula sa kondisyon ng alipin sa pagiging kaibigan ni Kristo. At sa buhay na